Huwag nyo nang hanapin yung sinigang. Heto na, nagluto na ako. Hay mga katropa, ako nga pala si Dada. Pagkagising ko nga ay nagunat-unat na muna ako at konting exercise kasi sigurado mapapalaban ako mamaya. Importante din kasing mag-ehersisyo tuwing umaga. Naniniwala kasi ako na ang pag-ehersisyo ay nakakatulong para maging productive tayo buong araw. Bukod nga sa pagiging productive, ay magiging positive ang mindset mo at magiging good ang harmonization nyo ng partner mo. Kaya naman pinagtulungan na namin ni Ninang Thea na hiwain itong mga sangkap. Sabi ko ako nang bahalang maghiwa, siya nang bahalang magbalat at mag-ano ng kangkong. Hindi kasi ako sanay magbalat gamit ang filler at tinatamad pa ako mag-ano-ano ng kangkong. Pagkatapos kong hiwain itong kamatis at sibuyas, napagdesisyonan namin na umpisahan ko ng prituhin yung ulo ng salmon. Nakailang take nga pala ako dito. Paano naman kasi hindi maayos yung pag-flip ko nung pan. Ayaw talaga umikot ng maayos na itong pan. Sabi nga ni Ninang Thea, baka gutom lang yan. Ay, bahala na nga yan. Pwede na yan. Pagkainit nga ng pan, ay binuhusan ko na ito ng mantika de canola. Wala na kasi tayong mantika de nyog, kaya ito na lang ang gagamitin natin. Sinangag na ulo ng salmon pala itong lulutuin namin. Bukod sa ipis, takot din pala sa mantika itong si Ninang Thea, kaya naman napatakbo siya. Sabi ko nga sa kanya, don't panic, it's organic, hindi naman tumatalsik, kaya naman bumalik na siya. Habang nagpiprito nga ako ng mga ulo ng isda, ay si Ninang Thea abala naman maghiwa ng mga sangkap sa lamesa. Naisipan nga pala namin iprito itong mga ulo ng salmon kasi sabi ni Mama malansa daw ito. Dapat nga sinangag na miso ito, kaso wala daw nabili si Mama na pang miso, kaya naman normal na sinigang muna tayo. Habang abala nga ako magprito, si Ninang Thea may ginagawa pala sa gilid ko. Tinatabi niya itong mga tangkay ng kangkong. Umpisahan na nga daw niyang magtanim ng mga kangkong at magkakangkong chips business daw kami. Habang nagpapahinga nga si Ninang Thea, ay naisipan ko siyang bigyan ng bouquet of flowers. Ang tagal na kasi nung huli ko siyang nabigyan ng ganito. Nagtaka nga siya bakit daw yung mga bulaklak lantana. Hindi niya alam, nakita ko lang yung bouquet of flowers na yan sa may sala, pakalat-kalat. Nakalimutan ko nga na naman, meron pala akong piniprito. Pagkaahon ko nga pala ng mga ulo, ginisa ko na itong mga sibuyas, kamatis at yung luya. Hindi nga ako sigurado kung ginigisa ba talaga to, pero okay lang yan. Kanya-kanya naman tayo ng luto. Kami naman yung kakain, hindi kayo. Charot. Nung medyo nag-brown na nga yung mga ginigisa ko, pumunta na ako ng kabilang side ng kusina. Kinuha ko yung arinola at nilagyan ko ng tubig. Sabi nga ni Mama, damihan ko daw ng tubig para magkasya sa aming lahat yung ulam. Kaso napadami yata ako ng lagay. Baka mamaya umapaw to. Pagkakulo naman nung pinapakuluan ko, ay nilagay ko na itong mga Lebanese. Tapos tinakpan ko na ulit sila. Tapos binuksan ko, nilagyan ko na ng mga pampalasa. Syempre hindi mawawala itong sinangag mix brought to you by Nor. Tapos nilagay ko na nga itong mga ladies finger. Hinalo-halo ko na nga. Tapos nanghingi ako ng kutsara sa videographer ko. Syempre titikman muna natin itong luto ko kung anong lasa. At gagamit tayo ng kutsara. Mahirap na, ma-issue na naman tayo. Ang sabi kasi wag daw gagamitin yung sandok na pangtikim. Dapat daw gumamit ng kutsara tapos wag ipanghalo. Pagkasubo ko nga ng sabaw ay nagulat ako. Hindi kasi talaga ako mahilig sa maasim na pagkain, kaya naman sinunod ko nang ilagay itong mga isda. Medyo dahan-dahan nga lang ako kasi napadami pala ako ng lagay ng sabaw. Pag ito tumambog tapos umapaw, lagot ako kay Mama. Habang inaantay ko nga maluto yung mga ulo ng salmon ay nagpractice na ako para sa susunod kong dance cover. Maya-maya nga chinek ko na kung hindi na malansa yung amoy, kaso napaso yung mukha ko, kaya naman kinuha ko na yung mga kangkong. Kaso kakaisip ko sa mga dance steps ko, mali paling na dampot ko. Ipangtatanim pala ni Ninang Thea yun sa may bakuran kasi magtatanim na siya ng kangkong at magtatayo na siya ng kangkong chips business. Tapos bibili daw siya ng sports car for video purposes. Syempre not to inspire but to brag para daw mas maraming mahakot na resellers. Charot. Pagkaluto nga ng kangkong ay inumpisahan ko ng magsandok para makakain na kami. Kanina pa kasi pabalik-balik ng kusina si Mama, nagtatanong kung luto na daw yung ulam. Sabi ko nga ay mag-TikTok muna siya sa kwarto para kapag luto na ay tatawagin ko na lang siya.
Pagkaluto nga ay pinuntahan ko na si mama sa kwarto. Tinawag ko, sabi ko kakain na. Ganon din naman yung kapatid ko at bayaw ko. Sabi ko kakain na kami kaya bumangon na sila. Habang inaantay nga silang lumabas ay inumpisahan muna namin ni Ninang Thea na ayusin yung lamesa para kakain na lang kami. Isa-isa na nga nagsilabasan ng aming mga constituents sa kanilang mga lungga. Habang kumakain nga kami ay nagulat ako sa nabanggit ni mama. Ang sarap. Siyempre, ako naman natuwa, lumaki yung ulo ko. Limited edition lang kasi na magpuri si mama na masarap ang ulam. Yun pala, akala niya si Thea yung nagluto. Sarap. Ah. Pero maya-maya, laman. Masyado, miso, no? Miso. Masarap na nila to. Kala ko di kayo marunong. Okay na nga. Paliguan mo daw yung aso pagkatapos. Balak na.